Good morning mga master. Good morning po sa lahat ng mga kabayan nandito sa UAE at mga kabayan sa buong mundo, lalo na po yung mga OFW. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po unang-una sa may kapal dahil binibigyan tayo ng malakas na pangangatawan sa pang-araw-araw sa pagprotekta sa atin sa bawat anumang gawain na natin na andyan siya nakaantabay. Sa pagbati po bilang isang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hindi na po sana ako gagawa ng video regarding sa COVID, pero mayroon po akong mga kaibigan na as of now naka-isolate at mayroon din po akong mga bagong kaibigan, lalong-lalo na sa fishing, na nagme-message sa akin na kung ano yung gagawin nila kasi nag-positive na rin po sila sa COVID. So, hindi naman po lingid sa ating mga kaalaman na itong COVID na to ay nakakatakot talaga at na talagang grabe yung changes na gagawin sa'yo. So, ako po, nakatira ako dito sa villa kasi normally mga OFW dito, kung normal lang naman yung mga sahod mo, hindi mo kayang maka-afford na, alam mo na yon, tumira sa magagandang mga building or magagandang mga tirahan. So, share ko lang po itong experience ko regarding sa COVID at kung kung paano tinulungan ako ng Dubai government, ng DHA. Ititip ko rin po sa inyo kung anong mga gagawin nyo kapag na-infect kayo ng COVID. Huwag naman po sana stagfurala. So, kasi po, ang na-experience ko noon, wala talaga akong kaalam-alam. So, naisipan kong gumawa ngayon ng video o vlog para malaman ng mga Pilipino na just in case ma-infect sila, alam nila yung mga ipiprepare, alam na nila yung mga gagawin nila. I-share ko rin po sa inyo dito yung na-experience ko kung gaano ako tinira at inatake nitong COVID-19 na to, kung anong strain yung pumasok sa akin, kung paano niya pinadugo yung baga ko, kung gaano siya kalakas. Marami po kasing mga tao, lalo na mga kabayan na mga kaibigan ko rin, na hindi naniniwala sa COVID na daw to. So, kung alam lang po ninyo kung gaano kalakas at kung gaano kayo, kung anong babaguhin, grabing epekto na gagawin sa iyo ng virus, talagang hindi mo talaga gugustuhin na magkaroon pa ng ganitong karamdaman. So, unang-una po sa lahat, mayroon akong kaibigan ngayon. Shout out po sa iyo, Master Rinier. Magpalakas ka po dyan. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya lang. Laban yan. Unang-una, dasal lang Master. Kayang-kaya mo yan. Malalagpasan mo yan. So, mayroon po akong ikukwento sa inyo. Kung bibigay sa inyong tip, kwento na rin regarding sa nangyari sa akin. Unang-una po, once na mag-positive kayo, syempre mabibigla kayo dahil positive kayo. Tapos alam mo naman, karamihan sa mga kabayan, pag nag-positive ka, takot na yan. Lahat na ma-experience nyo po yan, kahit sa trabaho ko, na talagang kakatakutan kayo, kahit negative ka na. So anyway, unang-una pong gagawin nyo once na nag-positive kayo, nagpa-swab test kayo, unang-una pong gagawin nyo is i-prepare nyo na po yung mga gamit nyo, mga underwear nyo, lahat ng damit. As much as possible po, damihan nyo po yung underwear nyo. Tapos damit, short po, kasi hindi naman kayo mag-aircon doon sa facility. So once na na-receive nyo yung COVID positive message coming from the DHA, after a while, after 1 hour, may marireceive din kayong tawag sa kanila, i-interviewin kayo. Sino ba kayo, ilan ba kayo diyan sa tinitirahan nyo? Ikaw lang ba gumagamit ng CR? Magse-self isolate ka ba or magpapakuha ka sa kanila? So as much as possible po, ang suggestion ko diyan, wag na kayong mag self isolation. Kung wala lang naman sa inyong, wala kayong matatawagan na for emergency na hindi na kayo makahinga, ano yung iinumin yung gamot na pwede,
Ang suggestion ko lang po, mas maigi po, sabihin nyo na lang sa DHA na magpa-pick up po kayo. Kasi, pa-pick up na lang po kayo, padala po kayo sa isolation ng Dubai. So, pag tinawagan na kayo at pipick upin kayo ng DHA, katulad ng sinabi ko kanina, ihanda nyo yung mga underwears nyo. As much as possible, damihan nyo po yung damit nyo, tapos underwear nyo, short nyo. Damihan nyo po yung damit, yung gamit nyo. Mga pamalit nyo kasi pinaka-importante po yun doon. Wala kayo, sarili mo lang yung gagalaw. Hindi ka naman makakapaglaba dahil hinang-hina ka. If ever, talagang tinamaan ka ng malakas-lakas na strain, hinang-hina ka, hindi ka po makakapaglaba doon. So, magdala rin po kayo, unang-una yun, mga damit. Pangalawa po, magdala kayo ng mga makakain-kain. Katulad ng cup noodles, importante po yung biscuit. Kung prutas po, makakapagdala po kayo, matagal-tagal naman masira yung apple, tapos oranges, yun. Magdala po kayo niyan. Mga biscuit, cup noodles, prutas, yan. Importante po yan kasi sa facilities po, alam mo naman, hindi natin masasabing perfect talaga. Dahil syempre, maraming cases din na hindi naman po sandaan lang yung binibigyan, rinarasyonan ng pagkain. Kaya talagang nalilate yung pagkain. Libo-libo po kayo doon, kada building. So, expect nyo na talagang malilate ang pagkain. Sa umaga, umaabot ng 9 o'clock. Sa tanghali, inaabot ng 3 o'clock. Sa panggabihan, inaabot ng 10 o'clock. So, yan po yung mga may experience nyo doon. Kung gutom ka na, kung hindi ka naman nawalan ng panlasa, kung may gana kang kumain, talagang magugutom ka dahil late nga din po yung pagkain. Hindi sabay sa oras ng pagkain na nakasanayan natin. So, kailangan nyo po yun. Prutas, cup noodles, mga biskwit, lalong-lalo na, at mga cupcake, kung anong gusto nyong madala, dalhin nyo na po yan. Pangalawa po, pinaka-importante na malaman nyo na doon, bawal, pagdating nyo sa isolation ng Dubai, ng DHA. So, ang kailangan nyo po doon is, huwag kayong magdadala ng mga matatalas, matitigas na bagay, kasi kukunin din po yan, lalong-lalo na po yung mga glass na baso. Nagdala po rin ako ng mga alam mo yung mga pangpahid na bote, yung wala, kukunin din po yan kasi bawal nga yung glass, tapos mga matitigas na bagay. So, ang dalhin nyo po, magdala po kayo ng ganitong bowl na plastic, or kung ano yung mangkong malaki dyan sa inyo, dalhin nyo po yan para pang sukob nyo, pang suob nyo po. Magdala kayo ng asin, magdala kayo ng Vicks, pang pahid nyo dito kung di na kayo makahinga, yan, kailangan. Tapos pang suob yun, kailangan asin, ganito, kasi mayroon naman po nung initan doon ka lang magsusuob niyan 3 times a day or 4 times a day. Mas maganda kung magawa mo yan kung di ka na makahinga, lalo na kung mayroon kang dry cough. So yun, mga dami, sinasabi ko na kanina, yun, kailangan mo talaga yun, yung kasi dala ka ng asin. Wag, paulit-ulit ako, inaalala ko lang kasi yung mga kailangan yung dalhin. Yung bowl, sinasabi ko, plastic, okay? Magdala rin kayo ng baso or tasa na plastic din, okay po yun. Wag na kayong magdala ng plato kasi okay lang naman doon, mayroon doon. So, ano pa ang kailangan yung dalhin? Kumot. Magdala po kayo ng kumot. Wag na, mayroon po doon, tigdadalawa po kayo, saktong-sakto na yon. Okay naman yung una nila. So magdala kayo ng kung makakapagdala kayo ng medyo makapal na bedsheet, mas maganda po yon, or kumot nyo. Kasi may mga oras na hindi naman natin alam kung ano yung mga epekto sa atin. Mayroon dyan nilalamig masyado, mayroon dyan naman iniinitan masyado. So magdala po kayo nun, importante po yun. Tuwalya, huwag nyo kakalimutan. 2 towel. Kasi sinubukan ko, nalaban ko yung towel ko. Mabuti na lang 2 yung tuwalya ko na dinala. Yung towel, ang tagal naman, alam mo naman, di ka naman makakalabas, nasa room ka lang, ihanger mo lang yan dyan sa cabinet. So 2 towel po, mas maganda po yun para pag nagamit nyo ng 3 to 4 days or 5 days, kung kaya pa umabot, okay pa yung abot.
pagtiyagaan nyo na lang po muna yun bago kayo magpalit ng panibagong towel. So yan po yung isa sa mga pinaka-importante na mga dadalhin nyo. Magdala rin, hindi naman ako doktor, pero ito po sa experience namin ng kapatid ko, dahil siya po ay naka-experience din, si Glyza, yung kapatid ko po dyan. Nene, shout out sa'yo. Nakasurvive tayo. Yun, alhamdulillah. So yun yung kapatid kong babae, imagine buntis pa po siya, nagka-COVID siya. The same experience, pero mas malala yung sa akin, pero sa kanya talaga nahirapan. Imaginein mo, partida pa yun, buntis pa siya. Nagka-COVID siya at hirap na hirap siya na naka-stay at sa hospital pa po siya 15 days. Imaginein mo yun, grabe. So, ito po ang binigay niya sa akin kasi nurse po siya. Pinaka-importante po bili po kayo unang-una, vitamin C, 1,000 milligrams. Iniinom po namin yan ng 1,000 milligrams na vitamin C sa umaga. Pinaka-importante po yan. Early in the morning, wala pa yung pagkain, umiinom na ako niyan. Yung dinidissolve lang na vitamin C, yun po ang nilalagay ko sa tubig sa isang pinipilit kong ubusin yun. Or kung makakuha po kayo ng tablet na 1,000 milligrams, importante po yan, vitamin C. Haluan nyo na rin po ng zinc. Kung makakabili kayo ng zinc, bili rin po kayo niyan. Inumin nyo rin po yan. Kahit kung makakuha kayo ng malaki-laking milligrams, mas maganda, 500, 1,000, mas maganda po yan. Yan po, matutulungan po kayo ng zinc. Ako, ang epekto sa akin yan, nakakatulog ako. Pagpahinga yung baga ko. So, vitamin C, 1,000 milligrams. Zinc, kung makakuha kayo ng 500 mg or 250, pwede na po yan. Basta importante, mayroong pang boost ng immune system nyo para makarecover kayo sa sakit. Ito pa po, bili kayo ng kung ilang araw kayo ma-isolate, pinaka-maximum na po niyan. Kung hindi pa mawala yung sa isolation room kayo doon, kailangan nyo po ng antihistamine. Antihistamine po para sa allergy. Kung may ubo-ubo kayo, mas maganda po yun. Isa po yun sa nakatulong sa akin. Pag dinner ko po yan, pagkatapos ng dinner ko, doon ko po yun iniinom na antihistamine para maganda yung tulog ko, ma-less yung katin ng lalamunan ko at itong tapos nagagargle pa po ako niyan, gargle ng asin bago matulog dahil makati-kati po talaga yan. So yun na po, vitamin C, zinc, antihistamine. Kung may ubo po kayo, Ambroxol 3 times a day pagkatapos kumain. Importante po yun, kailangan nyo yan, lalo na kung dry cough, para lumabas talaga yung lumambot yung baga nyo. Yan, kailangan po yan. So once na may COVID po kayo, hindi nyo po mga kabayan, wag ito po yung nasabi ko na po sa inyo kung ano yung mga dadalhin na. Lalong-lalo na po dun sa medicine, importante po yun. Ikukwento ko po sa inyo kung ano yung experience ko sa Dubai, sa DHA, para aware din po kayo. At susunod po nito, ikukwento ko sa inyo kung ano yung na-experience ko, kung paano pinadugo yung baga ko, kung paano ako na-epektuhan masyado ng at kung ano ang nabago sa akin. Unang-una po, dun muna tayo sa experience ko sa DHA, sa Dubai Health Authority. After ng swab test ko po, napakabilis po ng nagpa-swab test ako ng alas 8 ng umaga sa Mankul. Thank you so much po to the people of Mankul Health Center na nung nakita nila talagang hirap ako maghinga, pagdating ko po doon, talagang pinaswab test ako direct, rinisitahan ako ng gamot, libre po yan lahat. Pumunta ako lalo na kapag emergency, punta kung malapit lang naman kayo dito sa amin sa Mankul, punta po kayo sa Mankul Health Center, government po yan. Doon po libre po yung swab test or PCR test. 8 AM po nagpa swab test ako. Tapos 10 AM dumating na po yung result. 10 PM, sorry. Tapos kinabukasan po noon, after 1 hour po nung na-receive ko yung message, may tumawag po sa akin DHA. Tapos ang sabi nila sa akin, pipick upin ako within 3 to 4 hours. So,
So within 3 to 4 hours na po yan na nakita nyo may message kayo na or tumawag sa inyo yung DHA dahil sa positive kayo, may oras na po kayo para i-prepare lahat ng mga gamit na dadalhin nyo. Katulad po yung sinabi ko kanina a while ago, 10 minutes ago. So may 15 minutes na tayong may 15 minutes na ako. So kaila 20 minutes lang. So yun po. Pagkatapos na ang na-experience ko sa DHA, after 4 hours noon na pinick up nila ako dito, dinala nila ako sa Al Warsan, which is the COVID facility ng Dubai. Pagdating doon, maayos lahat ng mga building. Talagang may mga security guard sa gate. Talagang facility talaga siya na talagang pinaghandaan ng Dubai. Thank you so much, Dubai. Thank you so much sa government ng Dubai. Pasok ko doon pagpasok namin sa receiving area, chinek yung temperature namin, BP namin, chinek lahat yung may nilagay sa akin dito, hindi ko na maano yung heartbeat. Chinek lahat yan. Chinek kami lahat bago kami ipasok sa isolation room. So, doon pa lang, ang isa pong tip ko, lalong-lalo na sa ating mga Filipino, kung mayroon kayong makakasabay na kasi marami naman kayo, sabay-sabay kayo niyan, magdadatingan, mga 20 kayo, ganyan. Kasi every 3 minutes po, nakakasad po. Every 3 minutes, padating ang mga sasakyan from DHA para maghatid lang ng COVID patient. So, I'm sorry to tell po dito po sa libo-libo po dito. Hindi na lang siguro pinapaalam nila, pero sa nakita ko po doon talagang libo-libo po. Nung panahon na COVID ako, kami yung naunang pumasok doon sa receiving area, pero sa labas po, naghihintay pa, mahigit 100 na yung kakarating pa lang. Tapos sa bintana, makikita nyo po yan, talagang halos minuminuto, may dumadating, may umaalis na ambulansya. Yung mga worst na cases na, dinadala talaga sa hospital. So, ang pagdating po doon, chinek na kami, tapos katulad ng tip ko, ang sabi ko sa inyo, ang gagawin nyo is mag-request na kayo, kausapin mo yung kabayan, tayo na lang magkakasama sa sa kwarto, kasi napakasama pong, alam nyo naman, napakasama pong isama sa ibang lahi. May experience din po kami doon sa isang masama na kasama namin. So, nakita ko po yung may kasabay po ako nung pinick up, kabayan din po yon. Kinausap ko po siya na tayo na lang magkasama sa room. Importante po yan. At habang chine-check kami, request ko na siya dun sa nurse. Tapos dun sa mag-assist sa inyo, yung mga staff ng DHA. I-request nyo na po na kung pwede kami ng 4 or 3. Kasi sa isang room po, 4 po kayong magkakasama. So i-request nyo na po dun sa kanila na kung pwede kami ng 4 nitong magkakasama. Para bibigyan po kasi kayo ng number niyan, ng staff. Huwag nyo pong wawalain yun kasi andun na yung emergency number kung sino yung kukontakin nyo sa DHA dun sa baba. Kasi kung halimbawa di na kayo makahinga, hindi na kayo kailangan nyo ng ganito. Kung ano mga pangangailangan nyo, mayroon po yan doon. Ay ipoprovide po kayo niyan sa gamot. Kung ano mang request nyo, ipoprovide po yan. Oxygen, ipoprovide po yan. So mayroon naman doon yung telepono, naka-ready doon sa kwarto. Kung pundutin mo lang yung press button 1 lang, doon na yun direct sa emergency na yun. So, kung kailangan may mga request kayo doon sa binigay nilang number, doon mo sila. Free po yung wifi, wala pong problema. 2 line ng wifi doon, napakalalakas po. Unlimited po yun, free na free. Talagang magagamit nyo siya. Ano pa ba? Wala ako yata. Yun. Katulad sa sinasabi ko, pagdating nyo yun, na-request nyo na 4 kayong magkakasama, Filipino, mas maigi po yun kasi katulad po yung isang kasama naming Pilipino doon, nakabayan, pag oras na ng rasyon, nung malakas-lakas na kami, nakakausap-usap namin siya sa kabilang kwarto, grabe yung reklamo niya kasi yung mga ibang lahi, na ayoko naman sabihin kung ano silang yung mga hindi nagpapalit ng damit, dumating po sila doon sa facility, talagang tatlong magkakasama sila, positive yung mga yon, ay hindi nagpapalit ng damit talaga hanggang sa natapos yung 10 to 12 days or 11 days nila doon. Talagang hindi nagpalit yun ng mga underwears, di nagpalit ng ang sabi namin ng kabayan, totoo po yan. At ibang iba na yung amoy sa kwarto nila.
Wag na kaya yan po isa sa pinakamalagang tip na kailangan kung as much as possible. Kung may makakasama kang kabayan, piliin mo dun ka sa kabayan. I-request nyo na mismo kaagad. Kasi yun, hindi talaga. One day nga, kwento niya sa amin, nung nagkukwentuhan kami sa pinto nila, sa pinto namin. Ang sabi niya sa akin is, kabayan, kahit anong request ko sa hindi talaga ako pinagbibigyan ng DHA. Nailipat ako sa kasi punong-puno po kami. Imaginin mo, sa isang floor, mga mahigit kayo 400. At talagang wala ka nang mapaglagyan. Kaya wala kang magagawa. COVID patient kayo pare-parehas. Pagsasama-samahin kayo dyan. So yun, hindi sila naliligo. Ibang-iba na talaga daw yung amoy. Napakalansa daw. Every 2 days lang daw siya naliligo. Kapag paligo niya daw, nakatingin daw sa kanya yung mga yun. Tinitingnan daw siya mula ulo hanggang paa. Tapos papunta siya sa bed. Tapos sasabihin daw sa kanya yung kasama niyang isang ibang lahi nga, bakit ka naligo? May sakit tayo. Imagine mo yan. Pinagalitan pa daw siya. Yang hiya naman yung kabayan sa Yun ang kwento niya. So, isa po yan sa pinakamalagang tip. So, pagdating nyo po dun sa room, kung makukuha nyo kaagad yung mas malapit sa CR, mas maganda. Kasi, syempre, hindi na kayo mahirapan. Lalo na kung hinang-hina po kayo. Tapos, hindi kayo masyadong makagalaw. So, syempre, mas maiganda, mas malapit na kayo sa CR. Kunin nyo po yun kung mas mauna kayo. Yun, pabor yun sa inyo. May experience nyo po yan. So, pagdating doon, wala kaming chance na mag-usap-usap dahil halos lahat kami hindi makahinga ng maayos. Hindi kami nagkausap-usap at nagkakilala po kami after 6 days na. Nung medyo okay na yung 6 or 7 days, mga ganyan. Mga 7 days. Doon lang kami nagkakilala, kinuha namin yung mga Facebook account nila kasi okay na kami. Okay na kami, ubo-ubo na lang. Hindi na namin na-experience yung hirap sa paghinga. Kaya talagang nagkaroon kami ng pagkakataon para magkakilala. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magka-sharing ng mga Facebook, WhatsApp, number, ganyan. So, nagpapasalamat po ako. I'm really thankful. We're really thankful at I'm very thankful to the government of Dubai for taking care of us on your beautiful facility in Al Warsan. Thank you so much, Dubai. Thank you so much, government of Dubai. Thank you so much, DHA. And then I would like to thank to the nurses, especially to that Filipino nurse that always coming inside on our room, encouraging us to eat food, insisting us to drink at least milk. Kasi mayroon po doon isang kabayan na nung talagang nasa pang second day ko at talagang hindi hirap na ako. Ang sabi niya sa akin, kabayan, at least kung uminom ka ng gatas para malagyan man lang nung laman yung mo, yung kasi 2 days na akong walang kain. So, thank you so much, Dubai. Thank you so much sa nurse na yun. Kuya, hindi kita boss. Alam ko kung mapanood mo man to, nagpapasalamat po ako sa iyo dahil isa ka sa mga naging courage sa akin para kumain. Malaking bagay po pala yun. Yun. So, ganun po yun. Ganun yung sitwasyon sa Al Warsan. Kung halimbawa may mga hindi ako nasabi, pwede rin po kayo mag-comment dyan. Sasagutin ko po kayo dyan sa baba, sa mga kabayan. Lalong-lalo na yung mga OFW na kailangan nyo po ng magtanong. Yun, pwede nyo po akong i-message dito sa video ko. Pwede nyo rin po akong i-message sa aking WhatsApp, 056-850-6451. Kung may mga katanungan po kayo, kung ano yung mga naramdaman ko dati, pwede nyo po akong message dyan. So, yung last part po nitong video na to, siguro abot din to ng mga 4 minutes na kwento. Stay tuned po muna kayo dyan. So, na-experience ko po, unang-unang na-experience ko, 2 days. 2 days na nilagnat ako. Nasa trabaho po ako noon, nilagnat ako. Pag uwi ko dito, uminom ako ng Panadol, nawala. Second day ko, nawala yun ha. Pagpasok ko naman kinahapunan, nilagnat na naman ako. Switch on and off siya. So 2 days yun. Pangatlong araw,
wala na yung lagnat ko, andito na yung sakit ng katawan ko. Yun, sakit na ng katawan ko. Ang sakit ng likod ko. Ang sakit-sakit nitong likod ko. Ang sakit-sakit ng balakang ko. Talagang hirap ka. Hirap ka. Hirap ka talaga. So pumapasok pa rin ako nun sa trabaho. Although, kasi dito nagme-metro lang kami, metro train, train lang. Pupunta kami, ayun, sasakay lang ako sa metro. Nakuha ko po itong ano ko sa train. Kasi wala naman akong nakausap or na lapitan na may COVID. Nakamas tayo palagi. Na ginagawa natin yung sinusunod natin yung social distancing. Ingat ako, pero tinamaan pa rin tayo. Pero alam ko po, nakuha ko po ito sa train diyan sa metro kasi kapag pauwian na, siksika na po yan. Talagang wala ng social distancing. So doon ko po yan nakuha. Sigurado ko diyan 100% kasi may mga naririnig kang umuubo-ubo din, mga ano, hindi natin alam. So katulad ko nga, pumapasok pala ako ng 7 days na, carrier na pala ako ng virus. Imaginein mo yun. So may mga nahawaan na ako nun. So ganyan po yung ano, ganyan po nagkakaroon ng hawaan kasi tayo bilang kung infected ka na, akala mo normal na sakit lang ng katawan, akala mo nawala na yung lagnat mo, akala mo hindi wala kang virus, akala mo kaya kaliwali yung ano, parang hindi mo hindi mo inintindi yun. So wala kang yung hindi mo iniisip yung iba. Ganun din ako. Parang okay lang. Oh, hindi naman ako nito. Sakit lang ng katawan to. Inuman ko lang ng Alaxanto or kung ano yung mga mefenamic acid na pampawala ng sakit ng katawan. So, imaginein nyo yun. Carrier na pala ako ng virus. Marami na akong nahawaan. Hindi pa ako nagsasabay at hindi pa ako nagpapaswab test. Imaginein mo yun. 7 days na yun. Carrier na pala ako. Kaya, be responsible po. Ginawa ko po tong video na to para magkaroon po kayo ng idea ang gagawin nyo. So once po na nilagnat kayo, kaagad importante makaramdam lang kayo ng sintomas, pa-swab test, pa-PCR po kaagad kayo para hindi na kayo makadamay. Sa totoo po lang po yan. At ako po ay nakadamay, alam ko. Dahil 7 days na akong pumapasok, andito na sa akin yung mga symptoms. Unang sintomas ko, katulad nung 2 days na may fever ako, switch on and off, nawala, may kakaroon, nawala, mayroon. Pangalawa, sakit ng katawan. Pangatlo po, nawala na po ako ng mga panlasa, pangamoy, at doon na po ako nagsabi na kailangan ko ng magpa-swab test, magpa-PCR test. At doon lang ako pumunta sa Mancul. Kinabukasan, day off ko, nagsabi ko sa mag-medical ako kasi iba na nga yung nararamdaman ko. Tapos ayun, nawala na yung panlasa ko. Yan yung pangatlong panlasa, pangamoy. Wala as in talaga. Halos lahat parang tubig lang. Pagkain mo, walang yan. Doon yan. Tapos sumabay na rin po doon sa pagkatapos ng ma-experience ko nung walang panglasa. Kinahapunan po noon. Nag-umpisa na po akong gumanito. Ganyan lang muna yung na-experience ko. Kasi kumakating lalamunan mo, gusto mong umubo. Ganyan muna yung experience ko. Kinabukasan, pang-6 na araw, sobrang sakit na ng katawan ko, balakang ko. Yung ubo po, kapag may virus ka po, hindi po siya normal na ubo lang na katulad kasi po ibang strain yung pumasok sa akin. Yung strain na talagang malakas-lakas. Doon sa room namin, ako po yung pinaka-worst. Yung ubo po is hindi siya normal na ubo lang na ganyan. Tapos mga normal na ubo. Sa akin po, pag umubo po ako, 3 to 5 minutes po continuous yun. Continuous po yun. Kahit kontrolin mo, baga mo mag-ano. Kahit kontrolin mo na tumigil ka na, hindi. Naiyak na nga ako dahil ba't ganito? Yun. At pag nung nagpa-pick up na po ako noon sa DHA, dumating na yung result ko. Pinick up ako after 4 hours. Dinala ako sa Alwarsan facilities. Nag-isolate po ako doon ng 11 days. Kasi doon ako nakita ng nurse. Tapos yun na naman talaga yung requirements, hanggang 10 days lang. Pero ako, kinabukasan na kami nakauwi. Kaya binilang ko nasa 11 days. So, hilong-hilo ka pa po noon. Paglabas, nung andun na po ako sa hospital, ikwento nyo ko muna nung andun ako sa isolation. Pagdating ko po doon, nung gabi na mismo no yun, doon na po nag-start yung virus attack. Ang i-atakihin po sa iyo yung virus,
Hindi lang yung baga mo, hindi lang yung katawan mo, kundi pati yung emotion mo. Nakaisip ako ng grabing pagkatakot, grabing dismaya, anong nagawa ko, ba't ako nagkaroon ng ganito, grabing pagsisisi, na hindi ko naman alam kung anong dapat kong ginawa noon para hindi magkaroon ng ganito. Lahat na negative papasok sa utak mo. Kaya hindi ako magtataka na yung ibang mayroong mga nagpapakamatay, mayroong tinatapos na nila yung buhay nila kaagad kasi isa rin yun sa tinatarget ng virus, yung parang bibigyan ka ng puro negative na na pag-iisip, negative na na kailangan mo talagang malampasan po yun. Tapos, yung attack sa akin ng viruses, hindi na po ako makahinga. Alam niyo yung asong ganyan? Ganyan po yung hininga ko, parang sangdangkal na lang. Parang ganyan. Talagang hindi mo kabayan masasabi na hinga ka ng ganitong, hindi mo magagawa yan kasi yung baga mo hindi siya nag-expand. So parang nakaganyan lang siya. So hirap ka sa paghinga. Hirap na hirap ako sa paghinga. Pag umatake siya, atake yan ng mga alas 9 ng gabi. Matatapos yan hanggang alas 3. So talagang wala kang tulog niyan. Doon kayo nahirapan. Sa akin, inuurasan ko na yan. Noong una hindi ko napansin. Pangatlong araw ko na yan na ganun lagi. Mga alas 9, alas 10 siya mag-i-start. Hindi na ako makahinga niyan. Hindi ka na makahinga, umuubo ka pa. Imagine niyo yun. Tapos, anong gagawin nyo? Tatawag kayo pang oxygen. Kasi mamamatay kayo. Kung nag-home quarantine ka, tapos kung nag-home quarantine ka lang, tapos wala kang nurse, sinong tatawagan mo? Yung mga kasama mo lang sa hindi makakatulong yan sa iyo. Kaya sinasabi ko sa inyo kabayan, once na infect kayo, it's better doon kayo kung sa hospital or sa COVID facility. Kasi doon, at least papano, mayroon mga nurses, mayroong na makapag-assist sa inyo, may matatawagan ka for emergency. So, 3 days po, 3, 4, 5, almost 5 days po akong pinahirapan ng virus. Ganun po yung naramdaman ko. So, ubo ng ubo, continuous, hanggang sa hindi ko na po makontrol yung baga ko. Dahil continuous nga, sinasabi ko sa iyo, 3 to 5 minutes, continuous lang, ubo ka ng ubo. Hirap ka pa sa paghinga, ubo ka ng ubo. Hanggang dumugo na po yung baga ko. Lumalabas na po yung, hindi ko pa sinasabi sa mga karumit ko dahil di ko naman sila masyadong close pa nun. Pag ubo kong ganyan, pagtingin ko, bilog-bilog na po siyang mga plema. Lumalabas nga yung plema mo, pero dugo po. May kasamang dugo. So, natakot ako noon. Nagkaroon na naman ng mga pag-iisip na ganito. Pero nilakasan ko yung loob ko. Ang sabi ko, once na makaano ko ng kausapin ko yung nurse. So, I talked to the nurse. And then I told I talked to the nurse. It's Indian national. I told the nurse that, nurse, during the time that I cough, I have lots of blood on the mucus. And then he told me that nag-English na ako. Ang sabi niya sa akin, tingnan ko nga yung ubo mo. Doon kami noon sa pintuan kasi ayoko ipaalam doon sa mga kasama ko. Kasi baka mas matakot sila. Kasi sila, mayroon din sila problema sa buhay nila baka makatakot din sila. Ngayon, hinintay ako talaga nung nurse. Habang doon siya sa kabilang pintuan, may chine-check din siyang kabayan, umubo na ako. Pag ubo kong ganyan sa tissue, mga 3 minutes yun, hindi mo makontrol talaga. Hirap na hirap ka, nakahawa ka lang na ganyan, talagang hirap na hirap. Pagtingin ko, may mucus na may dugo. Pinakita ko sa kanya, nurse, ganyan. Pagtingin niyang ganyan, babalik ako dito after 4 hours. Pag ganyan ka pa, napapadala kita sa hospital. Yun, kasi once pala na gumanon ka na, or kung kahit wala pang dugo man, at talagang hirap na hirap ka, hindi mo na makaya, pag nakita ka nila, tutubuhan ka nila, yun, pwede ka na maging 50-50 yung sinasabing pwede kang mabuhay pa o hindi. Dadalin ka sa hospital at napakadami po doon ang nangyayari sa facilities na yun. Ang ambulansya po doon, every 3 minutes po darating, may kukunin, dadalin sa hospital. Kasi, yun po yung SOP talaga doon. Talagang pag di na kaya ng pasyente, pipick upin,
kukunin at yun ang dadali na yun dun talagang sa hospital para tubuhan na yung baga. Kasi yung tinatawag nila fry na daw, fry na yung baga niya. Hindi na gumagalaw, nakaganyan na lang siya or nakaganito na lang siya. Hindi na siya yung nag-expand. So kailangan niya na ng talagang insulator. Talagang kailangan niya ng tutubuhan niya hanggang dito sa baga para gumalaw lang. Yung mga nakikita nyo sa TV, totoo po yun. Hindi ko po kayo sa tinatakot, pero as much as possible po, be safe po. Keep safe po tayo mga kabayan. Wag na, pag nakakita kayo ng mga umuubo-ubo, mas maganda po yan na bigyan nyo ng space. Yung bigyan nyo ng space yung sarili nyo. Iwas po tayo, be safe po. God bless po sa inyo. Kailangan po natin mag-ingat. At doon ko po na-realize na nung paglabas ko na kailangan po pala natin ng vaccine. Kasi noon, hindi pa ako nagka-COVID, sabi ko ayoko magpa-vaccine kasi alam mo naman yung sa national media, sa international media, yung mga negative na nakikita natin, may mga namamatay. Pero iba-iba. Pero doon ko napag-aralan yun. Doon ko na-realize na kailangan ko pala. So after pala, pagkatapos na magka-COVID, magbibilang ka ng 70 days bago ka magpa-vaccine. So hindi pa po ako vaccinated. Kailangan ko pa ng 2 buwan bago po ako mabaksinan. So 10 days pa lang ang natatapos ko. Bago ako magka-COVID, okay na po ako. Alhamdulillah. Okay na po ako. Nakapasok na rin po ako sa trabaho, pinabalik na ako. Pagdating ko doon, parang nandiri pa sa akin yung ibang katrabaho ko. Hindi ako nililapitan, hindi ako kinakausap dahil may experience na po yan. Yun yung mga nakakasad na 2 beses ka nang na PCR test, 2 beses ka nang may negative test. Pero syempre, tao lang tayo, hindi natin makontrol yan, ganun talaga. So, ang nung sabi sa akin nung nurse doon na bumalik po siya, hindi naman after 4 hours, bumalik po siya kinabukasan na. Tapos sabi niya sa akin, okay ka na? At alhamdulillah po, hindi na ako nung pag-alis niya na yon, nung pag-inom ko ng antihistamine, tapos nakakain na ako ng dinner, tapos pagtulog ko kinabukasan, ito po yung last na symptoms ng mga sintomas. So 4 days to 5 days nahirapan ako maghinga talagang yun. Wala ka namang fever, pero yung isang kasama namin may fever siya. So 5 days di ako makahinga. Talagang hirap na hirap ako. Ubo ako ng ubo. Pero mayroon po doon yung pag na-experience nyo, alam ko na-experience to ng ibang na-experience ko din. Ang pinakalas na parang nangyari sa akin is pang 7 days noon, gabi, alas 3 ng madaling araw, sobrang pawis ko. Basang-basa, pati brief ko, pati lahat yan, basang-basa. Sabi, ba't ako basang-basa? Tapos nakikita ko talagang, parang alam mo yon, na-experience nyo rin yan, alam ko mga kabayan. Yung sobrang dami mong pati yung kumot mo, nabasa sa sobrang dami pagkagising mo, ba't ako naligo sa pawis? Pero hindi po normal na pawis. Ito pong sa akin, sobrang lamig. Yung tinatawag na cold sweat. So takot na takot ako, madaling araw, tinawagan ko yung kapatid ko, sabi ko, Glyza, nene, na-experience mo ba tong cold sweat na to? Na parang sabi, na-experience ko yan, kuya. Ganon. So parang doon ako na nagkwentuhan kami, tapos parang doon ako na revive. After namin magkwentuhan, dahil lamig na lamig ako noon, pumunta ako sa CR. Binuksan ko yung pinakamainit. Ito po itong nakakapagtaka doon. Binuksan ko yung pinakamainit na tubig, na shower, at nag-shower po ako. At lamig na lamig po ako, hindi ko po naramdaman yung init ng tubig. Wala akong naramdaman. Ang nararamdaman ko lang puro lamig. Sobra talaga, nagchichil ako sa sobrang lamig. Yun pala pag mawawala na yung virus. Ewan ko sa iba kung paano yun na-experience nila, pero ganun yung na-experience ko. Pagbalik ko dun sa bed, nag-change ako ng bedsheet, nag-change ako ng damit, ng lahat. Kinuha ko yung kumot ko, lamig pa rin ako. 2 hours yun, talagang nilalamig ako. 2 hours yun na pinagpapawisan ka kahit after after kang 2 hours yun. So after may experience ko yun, kinabukasan para po kabayan walang nangyari. Nawala yung ubo ko. Yung normal ng paghinga ko, okay na. Ganyan. Tapos, dumating yung nurse na nag-check sa amin na kabayan, sinabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, okay ka na. Sabi ko, okay na ako, pinagpawisan ako kagabi, tapos ngayon, okay na ako. Nakakahinga na ako ng maluwag. Although yung pagsalita mo medyo hirap pa, pero nakakaluwag ka na, yung baga mo, okay na. Sabi ko, okay na to. Wala na yung
ang tawag diyan, yung virus siguro sa akin, pero andun pa yun. So, tinuruan niya ako kung paano yung proper breathing. So, kapag normal, subukan niyo po to. 'Di ba parang limited yung space? Pero kung igaganyan niyo yung itong ano nyo, tapos gaganyan niyo yan, tapos huminga kayo. Parang malawag, 'di ba? So, yun yung tinuro niya sa akin. At mayroon pa sa akin mga tinuro. Kaso limited lang yung video ko, kaya malulubat na, kaya hindi ko na sa inyo ituturo kung paano yun. Mayroon din yun po yun sa YouTube, yung proper breathing. So pagkatapos po niyan, okay na. Anong nakita nila na nakita nilang okay na ako, sabi nila sa akin. So after 10 days, ganyan. Pero inabot tayong 11 days, nakalabas na po ako, kabayan. So sa lahat po, sana po nakatulong po itong video na to. Kung may mga katanungan po kayo, message lang po kayo dito, sasagutin ko po kayo. Iyan po ang isa sa aking na kailangan gawin, tumulong sa kapwa. Yun, kaya tumulong sa kapwa na nangangailangan, na pwede kong tulungan, lalong-lalo na katulad nito. So, ang magiging niya lang po, ang magiging lakas nyo lang doon, kundi ang Allah, ang Diyos na nasa taas. Wala po kayong ibang tatawagin sa mga oras na yun, kundi siya lang po. At isa pa po sa pinaka-importante, dasal lang po ng dasal. Wala po kayong ibang gagawin kundi magdasal na masurvive nyo, masurpass nyo ang pagsubok na binigay sa inyo. At alhamdulillah kung makasurvive kayo, alhamdulillah pa rin kung talagang di kayo katulad nung mayroon po akong isang uncle, hindi naman po sa kachat ko po siya, within 3 days nagchat kami. Parehas kaming COVID patient. At pang-4 na araw po, hindi na po siya nag-reply. Ang nag-reply po sa akin yung asawa niya. At ang sabi niya sa akin, hindi na sa'yo mag-replyan ang tsuhin mo. Patay na po pala siya. Dahil sa COVID din. So, ganun po. Ganun po kasaklap ang kwento. So, ang ma-advise ko lang po sa inyo, talagang importante po yan, lalong-lalo na dyan po sa Pilipinas, yung social distancing. Pag napakaraming tao, sigurado andyan ang virus. Sigurado po yan, andyan ang virus. Mayroon dyan isa o dalawa na mga tao na mayroon na talagang asymptomatic na nagdadala na ng virus at nagpapakalat na. Kaya kung maraming mga tao, iwas na po kayo doon. Huwag po kayo sa maraming tao, sinasabi ko po yan. Kasi doon ko rin po nakuha yan, sa maraming tao, sa gathering na talagang wala ng social distancing. So, hindi ako nahihiya na pag lumalabas ako ng bahay. Paglabas ko dyan sa gate, naka-face shield ako. Naka-face mask ako. Karamihan dyan, makikita mo, naka-face mask lang yan. Yung mask ko po, double mask. Kasi yung sabi sa akin ng doktor, it's better na mag-double mask ka para kang naka-N95 niyan. So, nakadalawang mask ako palagi niyan kahit sa trabaho. Naka-face shield ako kapag nag-travel ako. Wala akong pakialam sa mga sinasabi ng ibang Pilipino at ibang lahi na naka-face shield ba. May mga narinig ako pero wala akong pakialam sa inyo dahil hindi nyo na-experience yung na-experience ko. Kung na-experience nyo magka-COVID, siguro hindi nyo gugustuhin na maulit pa sa inyo. So talagang sobrang pag-iingat. So sinasabi ko po sa inyo mga kabayan, lalong-lalo na po dito sa Dubai. Kabayan, please, mag-ingat po tayong lahat. Mayroon po tayong mga pamilya na naghihintay sa atin sa Pilipinas. Nakakawawa po na matulad tayo dun sa mga nakita ko na experience ko sa facility na dinala na sa hospital at nabalitaan po namin, abo na lang nung umuwi sa Pilipinas. Wag na po natin may experience sana yung mga bagay na yun. So sa mulit-muli po, kung mayroon po kayong mga katanungan or mga kung masasabi, mag-comment lang po dyan. At sinabi ko na rin po yung number ko kanina, 06-850-6451. WhatsApp number ko po yan. Message lang po kayo kung gustong makahingi ng tip, kung ano yung kung hindi kayang panoorin yung video ko sa mga tip na mga dadalhin, kung kayo nag-positive, i-message nyo lang po ako sa WhatsApp. So ingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa Dubai government. I'm very thankful po na isa to sa bansa na aking napuntahan at pinagtrabahuan, na talagang Dubai, masasabi ko, thank you so much. Thank you so much Dubai. Thank you so much DHA. Thank you so much po sa mga hari at sa government na itong government na to, talagang para sa akin hindi perfect pero andun na siya. Maraming salamat Dubai. So sa mulit-muli po mga kabayan, mag-ingat po tayong lahat.
At magdasal na sana wag po tayong tamaan ng ganitong virus at sana po matapos na po itong pandemic na to na nangyayari sa sangkatauhan. So isa po itong napakalaking test ng ating Panginoon na dapat po natin siyang alalahanin na mayroong Diyos na nag-iisa. Wag na po tayong makalimot. Wag mo po tayong makalimot. Alalahanin po natin siya. Nandiyan siya, nakaantabay lagi. Sa muli po, binabati ko po kayo. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safe everyone. Kayang-kaya natin to. Matatapos din to. Amen.